Hello, good morning. Okay. So pag-usapan natin paano yung maglagay ng funds nung peso dito sa mga exchanger pag gusto nyong bumili ng coins para makapag-start kayo mag-trade or mag-hold. So dito sa Binance, ayan kung makikita nyo, andito tayo sa home. Ito yung main menu. So punta muna kayo pwede kayong pumunta rito sa wallet. Ayan, natakpan lang eh. So itong wallet sa lower right, click nyo yan. Tapos click nyo tong funding. So since naka-funding na siya, makikita nyo na tong P2P. So pag click nyo yung P2P, so dito na kayo mapupunta. Dito po, pwede na kayo ritong bumili ng USDT gamit yung peso nyo. So number one, halimbawa, asan ba yung peso nyo? Nasa GCash, Paymaya, nasa bank. Pag bank po, kailangan yung online banking para matransfer nyo. So pwede kayong mamili dito. Number one, select nyo muna to. Ano ba bibili nyo? Okay, sa P2P, limited lang yung coins na pwede natin mabili. Okay. So ayan, so ito lang yung mga available na pwede nyong direct bilhin gamit yung peso. Pwede kayong bumili ng USDT, BTC, USDC, FDUSB. Itong tatlo na to, yan, yung tatlo na yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na stable coins. So yan, ang value niyan 1:1 lang ng US dollar. So yan ang ginagamit talaga pang trade. Okay? So yan lang yung available dito kay Binance. Yan lang yung pwede nyo direct bilhin. Okay? So pag once na naka-USDT na to, wala na kayong gagalawin dyan. Okay na yan. Tapos naka-buy naman na siya. Ito na lang yung payment. Click nyo yan. So pwede kayong mamili. Asan ba yung payment nyo manggagaling? Kung sa GCash, mas madaling gamitin tong GCash eh. So pindutin nyo lang yung GCash. Kung nasa bank naman, yan, bank transfer. Pwede kayo, ayan may mga Kumu, China Bank, CIMB, Paymaya, Asia United, marami, Coins.ph, Land Bank. So andyan na kompleto ang bank dyan. Ay, pipili lang kayo. Okay, tapos confirm. Tapos yan na, pipili na kayo dito. Yung ito, siya yung merchant. Ang pangalan ng merchant na yan, si Papa Gihos. Okay? Ang titingnan nyo lang dyan, tingnan nyo yung may matataas ang dyan yung transactions. Ayan So, 5,686 na yung transaction niya. Ito, 6,000. Yung completion niya naman, 100%. Sabihin, okay, katransact din to. Tapos, yan, may mga choices sila. Pwedeng bank transfer, pwedeng C-Bank. Okay. Ngayon, kung napili nyo na yung GCash, meron dyan available na GCash. Ang titignan nyo na lang dyan, magkano yung bibilin nyo. Okay. Ito yung offer nila. Okay, so binibenta nila yung ni Papa Gihos. Binibenta niya yung USDT niya sa 56.57. The more na bumababa kayo, pataas yan ng pataas. Okay? Then next na titignan nyo, minimum amount. Ang minimum na in-offer, itong limit, itong mauunang price, ibig sabihin, minimum 10,000 pesos worth ng USDT ang pwede mong bilhin sa kanya. Then, ang maximum niya is 23,061 pesos naman. Hanggang dun lang ang limit niya. So, dito naman, 10,000 din minimum niya. Maximum niya, 342,000. So, mas malaki yung bibili nyo. Pwede kayo dito kay Crypto Moto. Okay? Then, the more maghanap kayo kung below yan, may mabababa naman. Kagaya nito. Ayan, itong si Ethan, okay? Ang minimum niya 2,000 pesos pwede na kayong bumili. Nga lang, ito kung ano yung available na bank sa kanya. Okay? So pag kinlik nyo lang yan, kinlik nyo yung buy.
Yan, so lalagay nyo na rito yung amount, magkano ba bibili nyo. Sample ako, lalagay ko rito. Since 2,000 ang pwede sa kanya, pwede akong, bawa, ang bibilin ko 5,000. So, as sumobra ako sa limit. So, maliit pala yung limit ni Ethan. Magkano ba limit niya? At, hindi, 7,000 yung limit niya eh. Try natin. Teka, ulit. Lagyan natin 4,000. Nag-ano siya, nag-refresh siya ng ano, ng limit niya. So, i-try ko na lang yung 2,000. Hindi pa rin, 1,500. 1,585. Teka, palitan na nga natin yan si Ethan. Magulo to eh. Ito na lang, dito tayo kay Mommy Invest. Ito, yan, 3,000 minimum, 14,000 maximum. So, try natin, click. Okay, 5,000 pesos ako. Yan. So, lalabas na rito kung ilan yung marireceive mong USDT. 88.21 USDT ang marireceive mo. Tapos, click mo na tong payment. Anong payment? So, ito yung ino-offer kasi niya, Maya or GoTime Bank. Okay, pag ikaw bibili, hindi ka mamimili ng payment kasi ikaw ang magbabayad eh. So, susundin mo kung ano yung payment nila. Halimbawa, pinili mo to, yung Maya. Okay, so i-click mo rin, pag pinlist ko yung order, lalabas na dyan yung Maya Maya nitong merchant na to. So doon ka magse-send ng payment. Pag send mo na ng parang ordinary money transfer lang, online transfer lang. Pag na-click mo na yon, screenshot mo yung resibo, may chat box dito, doon mo ise-send. Tapos ise-send niya na yan yung USDT sa'yo after ng ilang minutes na ma-receive niya yon. Ngayon dito safe naman kasi pwede kayong mag-appeal. Oo, hanggat hindi nyo nare-receive yung USDT, pwede kayong i-click yung appeal kasi may mga fund, lahat ng merchant dito, yan, may mga funds sila na naka-escrow kay Binance. So, hindi nila pwedeng galawin yun kasi once na may problema yung mga transaction nila, i-hold ni Binance yun, yung funds nila. Basta wag lang kayo magkakamali ng send sa bank account. Double check nyo yung account number. Pag Maya naman, double check nyo yung number niya para hindi kayo magkamali. Yun lang naman yung chance nyo mawalan ng ano. Pero dito sa more than 5 years ko nang gamit si Binance, wala na akong naging issue ng ganun. Nadi-delay siguro, may na internet, ganun. O kaya tulog pa yung merchant nyo, hindi siya online nun that time. Doon lang medyo, yun lang yung pinaka worst siguro pwede nyo ma-encounter. So once na makabili na kayo, yan, dito nyo makikita yan. So nandito na yan. Dito, yan o, funding, tas dito nyo makikita yung balance ng USDT nyo. So gagawin nyo na lang yan, ta-transfer nyo. Pag kinlik nyo, transfer. So ano ita-transfer nyo? ADA ba o USDT? So kung USDT, papalitan nyo lang yan. Piliin nyo lang tong USDT, tapos click nyo tong maximum kung gusto nyong lahat, or pwede man kayo mag-manual kung ilan lang, pero wala naman dahilan para mag-iwan kayo sa funding kasi walang gamit yan. So ima-maximum nyo na lang. Tapos ito, wala na kayong babaguhin from funding wallet to spot wallet. Wala na kayong gagalawin, kiklik nyo na lang to. Yan, pag na-click nyo yan, then confirm, okay na yan. So dito naman yan mapupunta. Spot. Yan, dito na siya pupunta. Sa ako ngayon, di ko na kasi masyadong ginagamit si Binance dahil may issue siya kay SEC doon sa license to operate. So more on Bybit ako. Medyo mas madali rin gamitin si Bybit. Yun nga lang, mas mura ng konti rito kasi kay Binance eh. Okay? So pag nandito na siya sa spot wallet, yan yun na siya makikita. So andito na yan sa balances nyo. Okay, so pwede na kayo dyan mag-start, mag-trade. Okay, click nyo tong gitna. Yan yung gitna.
Yan. So, pwede na kayo dyan bumili ng mga coins. Ito, spot lang to hold. Yan. So, pili kayo dyan. Ano bang gusto nyong, anong gusto nyong pairing. Yan, marami dyan. Oh, gusto nyo, Doge USDT. Ayan. USDT pipiliin yung pairing kasi yun yung capital nyo eh. Huwag kayong pipili nito kasi wala namang kayo nyan. Okay? So yan, tapos pwede na kayo mag-start mag-buy dyan. So mga bago, pag bibili kayo, ay mamaya na natin pag-usapan yon sa next video na para hindi kayo malito. So ito yung paano lang kayo maglagay ng funds para naka-ready na yung USDT natin. Okay?